Maligayang pagdating sa alab ng kaalaman. Sa ating kwento ngayon, tuklasin natin isang makabuluhang kwento tungkol sa isang uwak. Noong unang panahon, may isang uwak na lubhang malungkot sa kanyang buhay. Nakaupo siyang mag-isa sa sanga ng isang puno at tahimik na lumuluha. Isang matalino na monghe ang nakaupo sa ilalim ng puno, malalim na nagmumuni-muni ang monghe. At bigla na lang, isang patak ng luha ng uwak ang nahulog sa kanyang pisngi. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingala. Nakita niyang umiiyak ang ibon sa itaas niya. At nagtanong ang monghe sa ibon, "Ano ang bumabagabag sa iyo, kaibigan?" Tanong ng monghe ng may pagmamalasakit. Napabuntong hininga ang uwak at sumagot, "Kamusta po, matalino na nilalang? Labis akong nalulungkot, walang nagmamahal sa akin. Itinataboy ako ng mga tao, walang nagbibigay sa akin ng pagkain, kinasusuklaman nila ako. Mas mabuti pang siguro ang mamatay kaysa sa ganitong buhay ko." Napuno ng habag ang puso ng monghe at nagsabing, "Kaibigan, hindi natatagpuan ang kaligayahan sa pagbabago ng ating pagkatao, kundi sa pagtanggap sa ating tunay na sarili. Dapat tayong matutong magpasalamat kung anong meron tayo sa buhay." Ngunit hindi naunawaan ng uwak ang karunungan ng monghe at siya ay nagtanong, "Gusto ko sana maging kagaya ng ibang ibon," ang sabi ng uwak. Matalim na tinitigan siya ng monghe at sinabing, "Kung tunay mong nais maging iba, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong maging. May kapangyarihan akong baguhin ka." At biglang nagliwanag ang mga mata ng uwak sa pag-asa at nagsabing, "Kung tunay mong nais akong tulungan, gawin mo akong isang sisne. Sila'y dalisay, puti at maganda. Tiyak na ang isang sisne ang pinakamaligayang ibon sa mundo." Tumango ang monghe at nagsabing, "Masusunod ang iyong kahilingan. Ngunit bago ko gawin iyon, hilingin kong bisitahin mo muna ang isang sisne at alamin kung tunay nga siyang masaya. Bumalik ka sa akin pagkatapos." Agad na lumipad ang uwak upang hanapin ang isang sisne. Di nagtagal, natagpuan niya ang isang sisneng marahang lumalangoy sa isang tahimik na lawa. At siya ay nagtanong, "Oy sisne, napakaganda mo, puting-puti, hinahangaan ng lahat. Tiyak na ikaw ang pinakamaligayang ibon sa mundo." Napabuntong hininga ang sisne at nagsalita, "Akala ko rin noon, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay wala akong kulay. Ang mundo'y puno ng makukulay na bagay. Ngunit naniniwala akong ang loro ang tunay na pinakamaligayang ibon dahil siya ay makulay at kahanga-hanga." Dahil dito, agad lumipad ang uwak upang hanapin ang isang loro. Nang matagpuan niya ito sa isang luntiang puno, sinabi niya, "Oy loro, napakakaganda mo at makulay. Tiyak na ikaw ang pinakamaligayang ibon sa mundo." At biglang umiiling ang loro at sumagot, "Hindi kaibigan, hindi ako masaya. Ang aking kagandahan ay isang sumpa. Mahal ng mga tao ang aking kulay. Ngunit dahil dito, kinukulong nila ako sa mga hawla. Nabubuhay ako sa takot na mahuli at hindi na makalaya. Naniniwala akong ang pavo real ang tunay na pinakamaligayang ibon, higit na makulay at marilag kaysa sa akin." Buong araw hinanap ng uwak ang isang pavo real. Sa wakas, natagpuan niya ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ito'y nasa loob ng isang zoo. Maraming tao ang nagtipon-tipon upang humanga sa magagandang balahibo nito. Matapos lumisan ang mga bisita, lumapit ang uwak sa pavo real. "Kaibigang pavo real," sabi niya, "ikaw ang pinakamagandang ibon na nakita ko. Araw-araw libo-libo ang humahanga sa iyo. Tiyak na ikaw ang pinakamaligayang ibon sa mundo." Napabuntong hininga ang pavo real. At nagsabi, "Noon, inakala kong ako nga, ngunit ang aking kagandahan ang siyang nagbilanggo sa akin. Kinukulong ako ng mga tao sa mga hawla at inaalis ang aking mga balahibo upang gawing palamuti. Hindi akin ang aking buhay." Nagulat ang uwak at nagtanong, "Kung ganoon, sino ang tunay na pinakamaligayang ibon?" Tinitigan siya ng pavo real at sinabing, "Alam mo, sinuri ko ang lahat ng ibon sa buong zoo at napansin kong ikaw, ikaw, ang uwak, ang tanging ibon na hindi kinukulong. Walang taong gustong hulihin ka. Malaya kang lumipad saan mo man nais. Matagal na akong nangangarap. Iniisip ko kung paano kaya kung maging isang uwak ako, malaya at walang tanikala." Nanlumo ang uwak sa narinig. Noon niya lamang naunawaan ang halaga ng kanyang kalayaan.
Wala na siyang inggit sa ibang ibon, bumalik siya sa monghe at sinabing, "Matalino na guro, ayoko nang maging iba. Masaya na ako sa kung ano ako." Ngumiti ang monghe at nagsabing, "Kita mo kaibigan, madalas tayong ikinukumpara ang ating sarili sa iba at nagiging bulag sa mga biyayang meron tayo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang wala tayo, kundi sa pagpapahalaga sa kung ano ang meron tayo." Simula noon, hindi na ninais ng uwak na maging ibang ibon. Tinanggap niya ang kanyang buhay ng may pasasalamat at lumipad ng may bagong ligaya sa puso. Mayroon kang kakayahan, determinasyon at diwa upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na dumating sa iyong landas. Sana ay may napulot kang aral mula sa kwentong ito at magamit mo ito sa iyong sariling buhay. At tandaan, lagi kang bumangon at magpatuloy.